multi-level marketing. Ito ba ay isang supermarket na maraming palapag? We'll never know. But apparently, si Sir Sam Versosa ay isang individual na yumaman dahil sa pag-founding niya ng Si Sir Sam Versosa ay isa sa co-founders ng isa sa pinakamalalaking multi-level marketing companies dito sa Pilipinas tulad ng Lux. Ano pa ba yung sabi dito sa Google? Front Row, siya rin pala yun. Anyway, today ngayong araw, sisilipin natin ang bahay ni Sir Sam Versosa na unang sinilip ni Sir Julius Babaw. Guys, napakaswerte natin dahil tayo lang ang pinaunlakan ni SB Sam Versosa na mag-tour sa kanyang bagong gawang bahay. Kaya, halika na! Hi Sam! Kamusta po, Sir Julius? Congrats! Nakailang take kaya si Sir Julius dun sa intro na yun. And I love that Sir Sam was just, nag-aabang lang siya dun sa likod nitong parang wall dito. Congrats! Welcome po, welcome. Ang ganda ng labas ng bahay. Excited na ako makita yung sa loob. May malaking statwa ni St. Michael dito. Yes, yan po yung aking guardian angels mula ng bata ako. Naging ano ko na siya, parang laging dinadasalan na taga-protekta ever since. Devotee ka ever since, bata ka pa. Ever since po. At meron kang tattoo niyan, di ba? Meron pa dito. So may dalawa ako napansin dito sa bubong na ito. One ay yung slope nung bubong na ito ay hindi lang siya iisa. Di ba kadalasan yung bubong natin ganyan lang, my dudes. Isa lang yung slope nila. Pero dito, pag hinati natin yung bubong na yan, ang kakalabasan niya ay meron tayong slope na paganyan and then merong mas matarik na slope na ganyan. Ang tawag sa ganitong klaseng bubong ay mansard roof. Yung dito. Pero meron din tayo yung gambrel roof. Now, anong advantage pag ginawa nyong ganito yung bubong as compared sa ganyan na normal triangle? Mas mahirap gawin to, my dudes, pero mas maluwang yung magiging space nyo dyan as compared dito. Dito, pag pumunta ka dyan sa kanto na yan, mauntog ka na if you're a 7-footer like me. Pero pag dito, slightly may onti ka pang headroom dahil nga mas matarik yung slope ng bubong sa side na yan. Most likely may attic thingy-mabob happening dyan. Now, maliban dyan sa unusual roof shape ay ang ginamit nilang materyales para sa bubong na ito ay asphalt shingles. One of the main advantages ng mga asphalt shingles ay medyo sound dampened siya pag umuulan. Kumpara sa steel roofs na damang-dama mo bawat patak ng ulan. So, halika na. Pasok na tayo sa Tara, loob ng welcome bahay. po, welcome. Excited na ako rito. Gano'ng katagal ginawa ito? 5 taon din. 5 years. 5 years din po. Inabutan siya ng pandemic, kaya medyo mas tumagal. So, itong Understandable. So, inaabot ng 5 years. Most likely, dapat 3 years pa lang tapos na to. Lalo na yung ganito kalaking klaseng bahay. Nabalikan natin yung facade nila Sir Sam dahil very interesting yung disenyo niya sa labas. Makikita natin meron tayong mga Greek columns, yung common na tawag sa ganitong mga columns sa labas. Mainly fluted na columns. So, what is fluted? Wala naman akong nakikitang butas kung saan pwede ko siya hipan at tugtugin yung a careless whisper, which flute ba yun or saxophone? Basta, fluted siya dahil kung makikita nyo may mga linya-linya. Ayan, fluting yung tawag dyan, may sa mga parang lubog na yan. Now, kung titignan natin dito sa gilid ng kanilang bahay, wala tayong makikitang mga downspouts. Where did it go? Oh no! So, feeling ko tinago nila dito sa mga 4 columns. So, nasa loob niyan siguro yung kanilang mga downspout pipes. Speaking of pipes, my dudes, ang typical pipe na ginagamit sa ganitong klaseng sitwasyon ay ang orange PVC pipes. At isa sa mga trusted brands na available sa market ay ang Moldex Orange na unang nakapag-patent ng air and watertight seals para sa clean-outs at P-traps para iwas tagas ng amoy at iwas bintang sayo na nasobrahan ka sa kakain mo ng kamote at beans. If you know what I mean. Now, ang common na problema sa kitchens or toilets or downspouts ay pag may bara. Hindi nyo na mabuksan yung clean out or yung P-trap caps. So, sinolve ng Moldex ang problema na to by having smooth and precise na threads dito sa caps nila para madali siya ma-unscrew. And not just that, pati na rin yung loob ng pipes at fittings nila very smooth para ma-avoid ang debris buildup kung saan nagsisimula yung clog. And you know what they say, kung saan may kidlat, there's clog. 3 hours ko inisip yung joke na yun. Wow. Anyway,
Pipes ang isa sa mga bagay na hindi mo dapat aalalahanin. And super hassle i-troubleshoot pag sa pipes ka nagka-problema. So look for trusted brands like Moldex na #1 pipe manufacturer sa Pilipinas na almost 60 years na gumagawa ng premium at durable pipes. So kung tumagal ang Moldex ng ganito, most likely tatagal din ang tubo ng buhay mo. Wow! Very impressive. Sino nag-design ito? Kami-kami lang. Oo, kasi ito yung mga iniisip ko dati nung bata ako na gusto ko sanang may grand entrance sa bahay. Pero syempre may mga architects, may contractor tayo. But I'm also a civil engineer. So, syempre may konting alam din tayo sa pagdi-design at paggawa ng bahay. Hindi naman ito yung unang bahay na pinatayo ko. So, ito ibang ibang atake doon sa mga pinapatayo kong bahay. Muntik na akong tumalon sa bintanang ito, my dudes. Pero apparently, Sir Sam is a civil engineer, which is also good. Although, pagdating sa mga civil structures, mga roads, dams, bridges, civil engineers, sila yung mga nagdi-design nun. Na pagdating naman sa overall itsura ng bahay, shape niya, planning, design, architects yung nagdi-design nun. In tandem with structural or civil engineers. Sila yung magdi-design ng structural part ng bahay. Tapos dito, ito yung pag may mga parties ka sa labas. Pag may mga events, ito yung garden. Ila-landscape pa yun. Nasa corner lot yung bahay nila. Ito yung second to the uppest premium lot. Yung pinaka-upperest ay itong nasa harap nila Sir Sam, which I think park yata to. Pero pag ganito yung lote mo, na corner through lot, ibig sabihin, tagusan. Basically, may kalye sa tatlong side ng bahay mo ay isa to sa pinakamahal na cuts ng lote pagdating sa subdivision. Ito yung kanyang kitchen. Looks really nice. So, ito I like those chairs. Tinuturing ko na minsan kasi hilig ko magpagawa ng bahay para makita ko magamit ko yung mga skills ko bilang civil engineer. Konting investment na rin po. The interior designer did a good job sa pagpili nitong mga furniture nila. Yun nga lang, kung may mga bata dito at nalagyan ng ketchup yan or kahit mahawakan lang ng mga bata, dude, bili na ng bago na bata. So, kung titignan natin yung kitchen ni Sir Sam, meron tayong tinatawag natin na appliance tower. Yan. On to the left of the kitchen, yan. Nandyan lahat ng appliances natin. Kagandahan ng mga gantong appliance tower ay minsanan na lang yung plumbing and electricals niyan. Just in case meron tayong parang dishwasher na rin dito. Yan, matatago nyo na sa likod ng appliance tower. So, malinis and very, very efficient. Ito po yung living room. Cool ng painting na to. Set up kami rito ng interview. Very cool. Mamaya, iwa-one-on-one ko siya rito. Yes. Yung gantong klaseng carpet, my dudes, na parang area rug na actually ito. Aside from making the area more cozy, ay parang dinidelineate niya or minamarkahan niya. Saan ba yung living space? Bam! Ito yon. So, kadalasang ginagamit ito na technique ng mga interior designers pag open planning yung bahay mo na walang pader-pader. Malilito yung bisita, oh, where does the dining, saan yung living space, where does one begin? So, by putting a rug, boom, living space to. Yung walang rug, yan yung dining area. Ito, puro all white. Bakit all white? So nice. Tinim ko na rin po doon sa kulay ng bahay para pare-pareho. Grabe. Iba-iba. Ang gaganda ng mga kotse. I don't even know what those are. Ito, may tinidor sa harap. Or letter W. Maserati. Yeah, I think Maserati yan. Anyway, ako papansinin natin yung saig nitong kanilang garage. Epoxy coated yung kanilang flooring or epoxy paint yung ginamit yan, which is very, very common sa mga parking areas dahil low maintenance ito. Madali siyang punasan. And very, very durable yung ganito. Not to mention, if ever nachipan yan, ay madali lang siya filan ng epoxy ulit, yung chip. So, easy to repair as well, my dudes. Also, I like the ceiling, yung mga strip lights sa ceiling. Oh my God! Makes the cars look like yung sa customization screen ng Need for Speed, ganon. So, bakit ba pag mga garages or mga parang displayan ng kotse ay naglalagay sila ng mga gantong intricate na ceiling kung saan may mga strip lights. Yung uso nga ngayon, yung ganto parang hexagon or honeycomb design. Yan ay para ma-accentuate yung shininess ng pintura ng kotse. Shiny, makita nyo yung reflections ng ceiling dun sa cars. Dito. Ganito kami umakyat dito. Siya sa kaliwa, ako dito sa kanan. His and hers. His and hers. Tapos,
Mag-meet kami dito sa gitna. Ayun. How sweet. So, yung ganitong klaseng stairs, my dudes, sa mga terms na common ginagamit dito ay imperial na staircase. Kasi makikita natin ito sa mga bahay ng mga royals, ganon, sa Bridgertons, kumbaga. So, imperial. Or split staircase yung tawag dyan. Kasi dalawa, split. Gusto ko lang ilaw. Nice. Ganda. High ceiling. Apo, ito lang. Wow. Amazing. One pretentious way to call these kinds of wall lamps ay wall sconce. And the word sconce comes from the French word esconce, which means protective covering or lantern. Nalagyan. Nice. Walk-in closet. Walk-in Laki. closet. Oh, wow. May mga center islands pa. Very, very nice. Ano to? Actually His like na ba to? O sa'yo lang to? Wala pa naman. Nandun pa sa kabila yung mga gamit. You might think na mga walk-in closets, that's only for the girls. Si Sir Sam, most likely, yung mga damit niya nakalagay lang or nakasampa sa isang upuan somewhere. Just like all manly men do. Nakabalumbon lang doon yung clothes natin. Actually, hindi yan nalalayo sa katotohanan dahil the origin ng mga walk-in closets ay kaya matrace pabalik sa mga manly men, Roman soldiers, kung saan meron sila yung tinatawag ng mga armoriums. Kung saan mga kahon nito na ginagamit nila pang transport ng kanilang mga weapons and mga armors, and yung mga armoriums, it later on evolved into armoires or malalaking mga cabinets, and then from there, naging mga walk-in closets na siya. Pinagtabi-tabi yung mga cabinet na ganon, full of their manly man armors and weapons na pangsaksak ng ibang mga mans, and there you go. Walk-in closets, surprisingly manly. Ito ang room niya. Talagang may sarili palang room si Ma'am Rian. Just in case. Just in case, malay mo. Just in case. Malay mo, dito siya matulog. Malay mo, pag dito siya natulog, meron siya sarili kasi nakalaking pinto. So, I share a house with Michelle D. So, that's where I live actually. But nilipat ko dito yung isa kong bed kasi nga yung house namin may ceiling fan. Hindi ko to malalagay. So, it just looks so much better here. Ganda eh, oh. Looks nice. Si Michelle D ang housemate niya talaga. Michelle D. Why not Michelle A? Dishonor on your family. Dishonor on the soy sauce. Hop! Bago nyo ako i-cancel, my dudes, fun fact. Ang ganitong klaseng bed, kung saan meron silang 4 na poste, is typically called a poster na bed. Kasi nga may poste na 4. So, pwedeng matangkad yung mga poste, pwedeng maliliit lang. It doesn't matter how intricately designed yung mga columns. Poster bed. O yan, kaya may makeup siya dyan para pag kailangan niya mag-ayos. Complete. Lumulutang yung kanilang oblong na mirror, and I love it. Actually, ngayon lang ako nakita ng ganito. It's an ingenious solution. Ingenious! Ito po yung attic. Dito kami ng mga anak ko. If I knew ever. it. I knew it. May attic Chill, sila. tambay. Mga barkada po. So, yung mansard roof makes more sense. Skyscraper. May mga rito eh. Kita mo yung view ng Ortigas. Yan po. Ortigas. Very nice. Ito po, paggabi. Maganda rito paggabi. Kita mo yung mga buildings. This is how you know na nasa mamahaling subdivision ka. Yung hump, sobrang laki. Ayan. Actually, yung ganitong klaseng hump na mahaba could be classified as a speed table. Mahaba lang siya na hump para hindi masira yung suspension ng inyong mga Maseratis at makalog yung inyong mga Louboutin bags. And I guess dito na yung exit ko. So bye, my dudes. Do not forget to wear your chinelepers when going outside, lalo na malapit ng tag-ulan. Diseases on your foot. Danger.